Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries at kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning! Say good morning, good morning, good morning, good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready na matulog. At hingin ko muna ang inyong 12 minutes para sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay araw po ng Huwebes at welcome aboard. Another episode na naman tayo ng ating health tips. At syempre, bago tayo mag-start, ay magpapasalamat muna kami ni G sa inyong love and support. Dahil po kung wala po sa inyo, ay hindi po maging successful po ang ating Daddy and G or vice versa. G and Daddy Health and Lifestyle Tips. At syempre, yung mga previous nating mga event, mga lectures, ay yun, replay nyo na lang po dahil nagkakaroon tayo ng series ngayon ng ating lectures. It's about hypertension. Alright, so kahapon po nag-lecture tayo. Continuation natin kahapon was about alcohol. And ngayon naman po, continuation din pa rin ng ating different causes of hypertension or high blood pressure. Ang ating number 6 topic ngayon, ito po, marami po ang mag-comment dito. Yun po, oh. Ano yan? Caffeine. Di ba? Caffeine. So, kahapon alcohol, ngayon po caffeine. So, up to 90% of people in the US, dito po sa Amerika, consume some form of caffeine each day. 90%. Oh my gosh, dako. Grabe no, ang halos lahat ay nagka-caffeine. According to the American Health Association, caffeine isn't terrible for blood pressure unless you have too much. So hindi po siya talaga masama para sa blood pressure. Pero pag na-take mo siya ng too much, doon na po siya magkakaproblema. Okay? Na-acknowledge din po nila na possible link between drinking coffee and lower risk of chronic illness such as cancer and heart disease. So pwede naman po siya. Nakakatulong po ang coffee, hindi lang po hindi caffeine coffee. Okay? Kasi may antioxidants po siya. Nakakatulong po siya para maging maganda ring immune system natin. Okay? So ang sabi dito, drinking 3 to 4 cups of coffee a day is safe for most people with high blood pressure. Pwede pa yan, pwede. According to the 2017 review and 2021 study nila. Okay? But drinking much beyond that can lead to anxiety and heart palpitations. Okay? Tandaan niyo po yan ha. If you drink more than 3 to 4 cups a day, pwede po siya magka-lead sa anxiety and heart palpitations. Okay? So, the FDA suggests a daily limit of 400 grams of caffeine for healthy adults. For healthy adults. Pero pag meron na kayong problema, like heart conditions, or meron na kayong problema sa cancer, or meron na kayong mga diabetes, or other health conditions, iba na pong istorya. Okay? So, FDA nagsasuggest po sila. So, ibig sabihin ay talagang may limit lang po ang pag-take ng caffeine or coffee. Okay? So, i-focus natin dito. Ano ba yung mga limits nila? And sabi ng FDA, ito na po yung limit natin. Okay? Ito po, basahin ko An 8-ounce cup of coffee contains 80 to 100 milligrams of coffee. Yun lang po, hindi dapat masobrahan kasi may iba dyan. Super tapang talaga. 8 ounces of cup of coffee, dapat 80 to 100 milligrams of caffeine lang po yan.
Okay? An 8 ounces cup of tea has 30 to 50 milligrams. An 8 ounces of energy drink has 40 to 250 milligrams. So hindi lang ito tungkol sa sa caffeine, sa coffee, 'di ba? Yung tea na merong caffeine, yung energy drink, siyempre, at ang masama po diyan is ang 12 ounces ng soda, 30 to 40 milligrams po 'yan ng caffeine. If you are concerned about your caffeine intake, it's best to check niyo po sa inyong mga healthcare provider yung mga pero syempre hindi naman uso yan sa Pilipinas, walang ganun-ganun. Okay? As caffeine is known to elevate blood pressure. Ang caffeine po ay also known, very well known po yan na mag-elevate ng blood pressure natin. Okay? Wait 30 minutes before taking a blood pressure reading. Pag uminom ka na po ng kape or ng anything with caffeine, maghintay muna kayo ng 30 minutes bago kumuha kayo ng blood pressure, ha? Wag na umiinom kayo ay kumukuha kayo ng blood pressure kasi mataas po talaga 'yan. Okay? And then, an inaccurate reading can impact your health, your care. Siyempre, kung halimbawa ay mali po yung nakuha or nasa maling time ka nakunan ng blood pressure, siyempre, yun na magre-register po sa record ng doktor mo, bibigyan ka ng gamot na hindi pala kasi wala ka palang problema pero nabibigyan ka ng gamot dahil po ay according sa reading po nila ay meron kang blood pressure problem, 'di ba? So ano po yung dapat gawin? Ano pa rin po yung ating tinuturo, 'di ba? Ilang ilang beses na rin po tayo nagturo na tungkol diyan na pag umiinom po tayo ng kape ay make sure po na hindi tayo iinom muna pagkagising natin sa umaga. Okay? Kasi pag the very first thing you introduce your body is caffeine, as soon as you wake up, ang katawan po natin ay empty. Kasi the last time you ate was about 6 to 8 in the evening. Pagkagising mo sa umaga, empty yung katawan natin. Yung pinakaunang binigay mo sa katawan mo is caffeine. Talagang absorb ng katawan natin yan. Ang problema po dyan is caffeine will increase everything. Caffeine is connected to cortisol. Okay? Hindi lang po ito tungkol sa kape ha. Caffeine po pinag-uusapan natin. So, not just coffee. Kasi maramihan ngayon, yung very common na coffee is ang 3-in-1 or 5-in-1. Yung mga commercialized na po. Okay? So, kung mga brewed coffee pa kayo na pure coffee pa, coffee beans pa, yung ginagamit natin, at syempre natural ang mga sweeteners natin is let's say honey or raw organic honey or muscovado or yung mga natural. Okay? So hindi po siya katulad sa mga 3-in-1 na nasa pakete na or nasa stick na. Yun ang mga delikado kasi as according to research po, mataas talaga ang content ng sugar when it comes to 3-in-1 coffees. Mataas talaga ang content niya. So kung tutuusin po, maliit lang po yung coffee diyan, yung coffee granules niya. Mas marami ang sweeteners, mas marami po um, yung non-dairy creamer, mas marami po 'yan kaysa sa sa coffee. Bakit? Siyempre, makakatipid sila at ang ano lang naman diyan is satisfaction at addiction. Kasi yung katawan natin maghahanap ng asukal 'yan sa umaga. So kung yun na po magsasatisfy sa inyo sa umaga, sa pagkagising mo, magiging part na yan ng buhay mo, ng inyong morning routine. Imaginin mo, for 10 years, naging 15 years, naging 20 years, naging 30 years, hanggang sa nag-retire ka lang, yun pala yung inyong routine. Imaginin mo sa umaga, grabe, mataas yung iyong cortisol level. Pag mataas yung cortisol level mo, mataas yung stress hormones mo. Pag mataas yung stress hormones mo, lahat po ng mga cyst, tumors, tadyawat, pimples, arthritis, diabetes, lahat po ng mga sakit, mga cancer cells, lahat po ng sakit sa katawan mo ay tumutubo. Parang feed mo siya pag marami ang stress hormone sa katawan mo. Acidity. Okay? Pag stressed ang katawan mo, nagpo-produce ng acids yung katawan natin. So pag mataas ang acidic pag acidic ang level ng ating blood sa katawan natin na dumadaloy, lahat po ng organs po ay magkakasakit. Kasi they're not supposed to receive acidic blood.
Kasi dapat ay nasa 7.4 tayo pH. 7.35 to 7.45 po ang livable pH po ng dugo natin. So maramihan sa atin ay stressed out. Usually ang ating blood level po pH ay nasa around 5 to 6. Yung iba dyan 3 to 5. So pag ganyan yung level mo, super super acidic na po yan. Parang lahat ng organs mo po ay nagsasuffer na po dyan. So every time na acidic yung katawan natin, yung blood natin, ay nagpo-produce yung ating lahat ng mga organs natin ay magbibigay po yan ng magpapalabas po yan ng alkaline. Kasi ang purpose niyan is ibabalik sa 7.45 ang dugo natin. So they will try to compensate. So most of the vitamins and minerals po or nutrients sa katawan natin are alkaline by nature. So nawawalan po tayo ng mga minerals, ng vitamins, phytochemicals every time tayo ay acidic. Okay? So as time goes by po ay magkakaroon po tayo, maubusan po tayo ng stocks kasi sa buhay natin ngayon ay hindi na po available yung mga fresh na mga pagkain. Kinakain na natin is frozen, kinakain na natin is prepared na, hindi na po siya yung tayo mismo nagluto, hindi na po siya fresh. So usually yung mga fish, di ba? Usually yung mga fruits and vegetables, wala na po yan sa ating diet kasi po ay tayo palaging busy. Kung ano na lang po yung makikita natin na pwedeng bilhin, yun na lang kinakain natin, which we call fast foods. Di ba? So hanggang dito lang po tayo mga masters and mga ka-G. I hope na may na-learn na naman kayo. Kita-kits tayo mamaya sa ating Premier Marathon. God is great. Yahoo!